Ako nga pala si Mark, dating guro sa Pilipinas at ngayon ay isa ng healthcare worker dito sa Canada. Dahil ilang araw na rin akong puro gulay, ngayon mag-uulam naman tayo o magluluto tayo ng karne ng manok. Tinolang manok pala ang naisipan kong luto ng karne ng manok na ito. Bali nabili ko ang karning manok ito doon sa TNT sa Kanata noong pumunta kami ng mga kaibigan ko noong isang araw. Hindi lang ako nakabili ng papaya o sayote kasi kadalasan yung papaya na nakita ko doon is medyo hinug na siya kaya hindi na siya maganda pang tinola. So tara guys, samahan ninyo akong magluto ng tinolang manok. So nakikita ninyo dyan, hinahati-hati ko yung karne ng manok. So ang karne ng manok medyo may buto iyan. Kaya ginagamitan ko talaga siya ng pamukpok para mahati ang mga ito. So wala kaming bato dito kaya ang nakita kong medyo matigas ay itong chopping board na gawa sa kahoy. Bali 4 na quarter legs pala ang mga ito. So hinati ko siya ng tagtatlo. So bali meron tayong 12 pieces na karne or na slice ng karne. So gaya ng dati, kung mapapansin nyo or napanood nyo dun sa mga previous na videos ko, laging kagigising ko kapag ako ay nagkikrib or nagluluto. So pagkatapos niyan, yun nagprepare na rin ako ng mga sangkap nito gaya ng sibuyas, bawang, luya. So kadalasan kasi pag nagtitinola ako, talagang gumagamit din ako ng luya kasi pampatanggal ito ng lansa. So ayun, nagprepare na rin ako ng kaldero para paglutuan. So hindi ko siya masyadong nilakasan yung apoy niya kasi ayokong masunog yung mga sangkap nito kasi pag nasunog na yung mga sangkap mo like yung mga sibuyas or bawang, mag-aamoy sunog na ito. Hindi na siya magandang tikman or hindi siya maganda sa yung panlasa. So yun, nakikita ninyo, nililipat ko pala yung mantika doon sa nabili kong lalagyan ng mantika doon sa Dollarama. Ang cute lang niya, maliit siya. So may one time kasi na hinahawakan ko tong medyo malaki na unang lalagyan ko ng mantika, medyo nadulas yung kamay ko. So very risky, baka mamaya mahulog ko. At yun, mabasag, sayang naman yung mantika. So yun, ginamitan ko siya ng funnel para mailipat yung ibang mantika dito sa maliit na lalagyan. O, di ba? Ang cute niya. O yun, binili ko lang yan sa Dollarama. I think that's $1, 1 point something dollar. Binili ko pa yan sa Ottawa nung nandun ako sa Cheryl Road. So, punasan muna natin itong lalagyan ko ng mantika kasi medyo may nag-leak nung naglagay ako ng mantika doon sa may kaldero. Kasi yun yung magiging cause ng pagkadulas o pagkabitaw mo doon sa lalagyan ng mantika. O yun, may possible talaga na mahulog or malaglag. So yun, inikot-ikot ko yung kaldero kasi gusto kong i-distribute yung mantika evenly. Then pag alam kong medyo mainit na, then doon ko na rin nilagay yung aking bawang. Grabe, ang sarap ng amoy ng bawang, lalong-lalo na pag isasama mo na dyan yung sibuyas. Halatang pag sa Pilipinas kasi pag naamoy na nila yan, yung bawang, sibuyas, naku, may ginigisa. Nagluluto sila, nagigisa sila, di ba? Ang sarap lang ng amoy. So dito hindi ko siya masyadong pinasunog yung bawang. Kasi may mga nagluluto kasi talaga na talagang sinusunog nila yung yung bawang para daw mangamoy yung masarap yung lasa. Yung malalasahan mo talaga yung bawang. Then yun, nilagay ko na rin yung luya. So gaya nga ng sinabi ko kanina, yung luya is pampatanggal siya ng lansa. So since karne itong niluluto natin, talagang naglagay din ako ng luya. So yun, so after that, nilagay ko na rin yung karne. Ginisa ko muna ito hanggang sa mag-iba ang kulay. So makikita nyo naman kung mag-iba na yung kulay niya. Pag once na nag-iba na yung kulay, ayun, medyo maganda na yung pero luto lang. Pero luto, yung sa loob niya hindi pa masyadong luto. Hindi pa siya masyadong luto.
Kaya ngayon. So, konti lang pala yung nilagay kong mantika kanina kasi yung karne ng manok is magpo-produce din siya ng oil. Magpo-produce siya ng oil. So, dadami talaga yung yung oil doon sa niluluto mo. Kaya konti lang talaga yung nilagay ko. O, di ba? Nakatipid ka pa sa mantika. Kung nakita nyo kanina, konti lang talaga yung pagkalagay ko ng mantika. Yun, so hinalo-halo ko lang siya para patas or parehas yung magiging kulay ng manok. Hindi ko alam yung Tagalog nun. O yun, tinakpan ko muna. So habang nagluluto ako, ayoko kasi nang makalat habang nagluluto ako. Kaya ang ginagawa ko talaga, habang pinapakuluan ko yung niluluto ko, pinapalambot yung niluluto ko is naghuhugas muna talaga ako. As in, pati nung nandun ako sa Pilipinas, talagang every time na nagluluto ako, ayoko nang makalat yung paligid ko. Talagang naghuhugas ako, hinuhugasan ko yung mga gamit na. Ganun lang kasimple. Siyempre, mamantika ito, madulas, kaya kailangan talaga nating gumamit ng yung sabon ba? Sabunan natin. Lalong-lalo na itong lalagyan ko, itong Tupperware na blue. Ayan. So kung mapapansin din nyo, yung pinaglagyan ko ng karne ng manok, hinugasan ko din yan. O yan, di ba? Hinugasan ko din kasi magagamit mo yan sa in the near future, lalong-lalo na kung may handaan dito sa bahay. Yun ba? Yung mga lalagyan mo siya ng mga iluluto mo. Kasi dito sa sa bahay namin, wala akong masyadong Tupperware o lalagyan. Kaya yun, sinisave ko siya. O yan, tingnan ninyo. Nagiba na yung kulay niya, di ba? As in, nung binuksan ko yung takip ng kaldero, as in talagang ang bango ng amoy. Kaya tinimplahan ko na rin yan nang nilagyan ko siya ng asin. O yan, nilagyan ko din siya ng patis. Saka ko hinalo-halo. O, di ba? So, usually, patis lang ang gamit ko dyan. Wala na kasi akong magic sarap. Wala na rin akong nor. Yun. So, ang ginamit ko lang dyan na pang palasa, pang control ng lasa is yung patis. Yeah. Matagal na akong nagluluto pero hindi ko alam, hindi ko naisip noon na pwede pala ang patis para in the absence of magic sarap, yung mga yon, yung mga nor, ganon. Pero ako hindi naman ako talagang magaling magluto. May alam lang akong mga luto. Ito yung mga nakikita ko noon doon sa bahay namin. Kasi si mama at papa, mga kapatid ko, magaling silang magluto. Lalong-lalo na si papa noon, nung medyo kalakasan pa siya. Si mama magaling din, mga lutong bahay. Si papa ko kasi minsan kinukuha siya noon, matatandaan ko, na nagluluto siya talaga sa mga okasyon, ini-invite siya. Kasalan man yan, sa may patay, binyag, or whatsoever. Yun, so, gusto ko ng maraming sabaw, kaya naglagay din ako ng mga ilang cups ng basong tubig para maging sabaw niya. Kaya tinakpan ko ulit. So, bale, since wala tayong papaya na gamit dyan, ang gulay na sinahog ko is, kung matatanda ninyo, kulo ako or nagboil ako ng mga gulay ko noon na ulamin ko. So, dito ko gagamitin yon, yung tinatawag natin na Baguio beans. Yung una, ang nilagay ko dyan is yung Baguio beans kasi hindi ko siya masyadong pinakuluan noon. Kumbaga, lang siya. Steam lang yung ginawa ko noon. Kaya yan, 'di ba? May gulay na siya. Ako pa naman, pag nagluluto ako, gusto ko may maraming gulay. Naglagay din ako ng sili diyan. Isang sili lang para naman medyo sumipa yung lasa niya. So hindi naman ako mahilig talaga doon sa maraming sili. Basta may mailagay lang akong konti, okay na. Kumagat lang yung anghang, okay na. O yun. So yung pechay din nilagay ko. Nilagay ko diyan yung pechay.
Tingnan nyo. O yan, o, 'di ba? Ang sarap ng pagkakaluto. Hindi ko na siya masyadong hinahalo-halo kasi gusto ko dun sa ibabaw lang yung gulay. O, 'di ba? O, 'di ba? Ang sarap. Ang sarap ng pagkain ng kain ko diyan. Lalong-lalo na yung sabaw. Nakita nyo pa yung sili na red. May siling green pala diyan na nilagay ko. O, 'di ba? 'Di ba? Ang sarap niyan. Oh, kahit wala akong kasabay na kumain yan, sarap na sarap ako sa pagkain. O tara guys, siguradong mapaparami na naman ako ng kain nito. Sabaw pa lang, ulam na. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nanonood sa aking simpleng video dito sa Canada. Paalam!